Okay, I am back for part 2 of buying binoculars. Panoorin niyo muna yung part 1 para alam niyo kung anong klaseng binoculars ba ang pwede sa birdwatching. Because itong part 2, I will talk about brands and models and ibe-base ko siya sa 8x42 or 8x42 which is the recommended, okay, specs. Pero kung gusto niyo nung mas ano, yung mas malaki, 'di ba, yung 10x42, ang presyo hindi sobrang different. Sometimes it's weird eh. Sometimes pareho ang presyo ng 8x42 sa 10x42. Sometimes mas mahal si 10x42, pero minsan mas mura. Kaya hindi ko rin alam ba't ganun eh, but that's what I noticed. Okay? So, anyway, magkakalapit naman ang presyo more or less. So, una, ask yourself first, level of commitment. Number 1 yan. Level of commitment. Ikaw ba, sa tingin mo, gagawin mo na ito for a long time, that you'll be a birder for a long time, but this is something you're gonna do regularly? Because if it is, you want to purchase already a quality pair that will last you forever. Okay? Sana, no, preferably. Just one, for the long haul. If you really see yourself become a serious birder, siyempre mag-i-invest ka na in better optics. But if your level of commitment is aliw ka lang, you wanna give it a try, pero excited ka to own a pair of binoculars, then dapat ang bibilin mong binoculars is something na quality, pero not that expensive, so that when the time comes na parang hindi mo naman masyadong ginagamit, hindi mo iisipin na masakit sa'yo yun. Hindi ka masyadong tawag dito, affected by buyer's remorse. Kasi hindi naman ganun kamahal eh. Pwede mo ibenta, saka magagamit mo pa naman. 'Di ba? So yan ang dapat i-consider natin. So you have to decide alin ka dun sa dalawang yon. So yan yung number 1 requirement. Number 2 requirement, budget. So, start tayo sa pinakasosyal, Swarovski. If you can afford a pair of Swarovski binoculars, even if you get the small one, yung 10x25, okay na yun. Okay? Or if you want the bigger one, yung 8x42, go ahead. You can afford it, get the best Swarovski. Okay. May mga kasing galing ng Swarovski, but ang sabi sa akin ng mga may-ari ng mga binocular store, Swarovski na. If you can afford the Swarovski, why get the second best or the third best na kasing price niya? Get the Swarovski. Okay, so, ang sumunod doon, okay, diyan sa Swarovski, I would think Nikon. Okay? Nikon Monarch. That's in the $500 range. Maganda yon. That's already, in the reviews, top yon, Nikon Monarch 7. May Monarch 5. Ngayon, ang Nikon, meron ding Pro Staff. Cheaper yon. But I'm talking about the brand Nikon na okay sila when it comes to binoculars. So you can get Nikon. Okay? I think the price pwedeng maglaro between $200 to, to $500. Okay? Mga ganon. Okay. Let's maybe go down a notch. Okay? Vortex Optics naman. Alright. Now, ang Vortex, marami silang binoculars, iba-ibang families. And marami dyan na mamahalin. May mga $2,000, $1,000. Ang pipiliin ko lang dun is what I feel is the friendliest as in terms of the price is the Vortex Diamondback. Yun, ang linaw ng binoculars niyan, Diamondback. More or less mga lagay mo na sa $250 to $300 range. And then, pwede rin yung Hawk, Hawke, Hawk with an E. Kasi ang maganda sa kanila, maganda yung field of view. Sa lahat ng nasilip ko, sa kanya yung ang laki ng field of view niya. Right? And I have a friend, si Cheta, hello, na merong Hawk. So, nakigamit na ako niyan. Maganda rin siya. Ano ba presyo niyan? I think below 500 din yata siya. Okay? Parang similar na din siya siguro sa Vortex. Now remember, every brand that I'm telling you so far, so itong Vortex at saka itong Nikon, may iba-ibang models naman yan. So you can choose. Alright. Then the next option would be Celestron. Okay? Ang Celestron, pag nag-Google ka, dalawa yung makikita mo. Ang pinaka-top, well, not pinaka-top, but one of their bestseller is the Nature DX. Ngayon, gusto mo mas mura pa, namamahalan ka pa doon. Okay, Outland X. Celestron pa rin yan, Outland X. $99. Minsan nagsisale sila. Lumabas $60 lang. So, babantayan mo yan sa Amazon. So, Celestron na yung isa-suggest kong branded na mura.
Okay, namamahalan ka pa rin? Alright, baba pa tayo. Pero itong baba is not necessarily buying something cheap na mabilis masira. A lot of bird um, experts here in the Philippines recommend SV Boni. Hindi ko alam ang pronunciation kung Svaboni, SV Boni, or SV Boni. Ako na lang magbibigay ng pronunciation ng SV Boni. It's from China. Okay? Nalaman ko yan kasi mga bird guides, no, nagkukwento na, oh, ito yung mura. So, sinilip ko siya. Ngayon, kung gusto niyong bumili ng mura, may two choices ulit. Okay lang ba sa'yo na hindi siya waterproof? Pero sana fog-proof kasi hindi mo naman ilalabas sa ulan. So kung ganun, may makukuha ka sa SB Boni. SA202 yata yun eh. Mga, lagay mo na sa 2,000 plus pesos. Hindi lalampas ng 3,000. Tapos, some of them may limited ang size. So kailangan tingnan mo, 10x42 ba? 8x42 or 8x30. Right? Ngayon, gusto mo waterproof and fogproof, pero yung pinakamura ng SV Boni, SV47. Yan. Tatlong size yan, 8x32, 10x42, at saka 8x42. Meron ako niyan. Meron din ako nung hindi waterproof. Okay naman sila. Siyempre, pag kinumpare mo halimbawa sa mga mas mamahalin, may kita mo talaga yung difference. Pero nakikita mo pa rin naman yung ibon eh. You can still see and it's still clear. Okay? Okay naman. Mayroong model ang SV Boni na very popular kasi ED na yung lens niya. Pero ang presyo niya, friendly pa rin. So this is the model SV202. May kita nyo na SV202 ED. Basta may ED dapat. So this one is about 6,500. Pag may voucher ka pa, pwedeng less 900 to 1,000 pesos yan. Halimbawa, parang hindi mo pa rin type yung SV Boni. Gusto mo pa something na quality, pero mas mura pa sana. Pwede pa. US Camel. Pero yung pangalan niya kahit ganun, hindi ito galing US This is also from China. Ang nag-recommend naman sa akin ito is the head honcho of UP Mountaineers. Shout out, hello to Sir Buboy Francisco. And also to a very good friend, Jun Osano, who is a long-time birder. Gustong-gusto din niya yung US Camels. Okay din siya. Ang presyo naman nito, 3,000 plus. Pero yung plus niya, konti lang. Hindi lalampas ng 3,200. Okay? Pwede maging lower than 3,000 pa. Depende sa mga vouchers at kung ano-ano maghanap kayo sa Shopee at sa Lazada. Okay, so that's it. Okay? Any more questions? Please feel free to ask. But congratulations. I hope that what I've done can help you decide. Okay? Lalo na sa mga gusto nang bumili. Ngayon, next, paano gamitin ang binoculars? Siyempre, kailangan sulit, no? So, part 3, abangan.